Max POV. Please, samahan mo na ako sa party. Muling saad ni Warren kaya napalingon ako sa kanya. Nanahimik na kasi ako kasi bad mood siya pero bigla naman siya nagsalita. 2 beses na akong tumanggi sa kanya pero eto na naman siya. Alam mo, maghanap ka na lang ng ibang isasama. Sure naman ako maraming sasama sa'yo eh. Di mo pa sila kailangang bayaran. Suggestion ko sa kanya. Sa dami ng babae nagkakagusto sa kanya, alam ko, hindi siya mahihirapang maghanap ng isasama niya. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ako ang gusto niyang isama. I want you. I mean, mas komportable ako kung ikaw ang kasama ko. Alam kong safe ako kapag ikaw ang kasama ko. Sagot nito habang nagmamaneho. Kani-kanina lang mukhang masama ang timpla niya tapos ngayon, kinukulit na naman niya ako tungkol doon kahit tumanggi na ako at alam naman niya na hindi ako sasama. Anong safe? Baka mapahama ka ba kapag iba ang kasama mo? Sa lubong ang kilay na tumingin ako sa kanya. Maaga pa naman at hindi pa ako late sa trabaho ko kahit na mabagal ang takbo ng sasakyan niya. Lalandiin nila ako. Tumirik ang mata ko sa sinabi niya. Nasa iyo naman yun kung magpapalandi ka. So okay lang sa'yo na landiin nila ako? Pakialam ko naman. Ngumuso to dahil sa sinabi ko kaya muli akong umiwas ang tingin sa kanya. Ang cute lang niya kapag parang bata siyang hindi nagtatampo. Babayaran naman kita, ayaw mo pa rin ba? Mariin akong umiling sa sinabi niya. 50K. Bigla akong mabilis na napalingon sa sinabi niya. Nanlaki ang mga mata ko. Parang lumaki rin ang tenga ko sa sinabi niya. Seryoso ka? Yes, 50,000 or you want more? Name your price. Parang di problema ang perang saad nito. Napalunok ako sa sinabi niya. 50,000? Malaking halaga yon para sa isang gabi. Parang nangatim bigla ang mga kamay ko nang marinig ko ang halagang sinabi niya. Huminga ako ng malalim. Nag-isip pa ako kahit alam ko naman na talaga ang sasabihin ko. Tumikhim ako. Huminto na ang sasakyan niya sa tapat ng kumpanya kung saan ako nagtatrabaho pero hindi agad ako bumaba. Naisip ko lang. Isang gabi lang naman, hindi ba? Ilang oras lang. Kaya siguro wala namang masama kung sumama ako sa'yo. Alanganin ang ngiting wika ko. Nakita ko namang sumilay ang malaking ngiti niya sa sinabi ko at lumingon siya sa akin kaya nagtama ang mga mata naming dalawa. Walang bawian. Tumango ako sa kanya. Para sa 50K, sayang naman ko ibang makikinabang, tsaka kailangan ko ng pera. Ilang buwan ko rin kikitain ng halagang yon. Di man nagawa agad nakahanap ng ekstrang trabaho, hindi na ako pwedeng mag-inarte pa. Sige, susunduin kita mamaya. Mukhang happy na talaga siya. Wala na ang bad trip ng mukha niya kanina nung kasusundo pa lamang niya sa akin. Minsan talaga mas may topak pa sa akin ng lalaking to. Tumango akong muli sa kanya. Bahala na. Pera-pera na lang. Bumaba na ako sa kotse niya at walang lingon likod na naglakad papasok ng Galyado Tower. Maaga pa, mag-aalas 7 pa lang naman ng umaga. 7 pa ang simula ng trabaho ko kaya hindi ako late. Papasok pa lang ako ng entrance nang magulat ako dahil may biglang humawak sa isang braso ko. Si Cecil na malaki ang ngiti kaya nginitian ko siya pabalik. Sabay naman kaming napalingon na makarinig kami ng malakas na busina. Nakita kong nandun pa si Warren at mabilis na humarurot yun paalis kaya nakibit balikat na lang ako. Baka naman aksidente lang niyang napindot ang busina niya. Hinatid ka ba niya? Tanong sa akin ni Cecil. May dinaanan lang siya kaya sinabit na niya ako. Sagot ko sa kanya bago kami sabay na pumasok sa malaking entrance door. Ang swerte mo talaga, Max. Siguro kung straight ka lang iisipin ko may something na sa inyong dalawa. Akalain mo yon, si Warren Smith yon. Best friend ng may-ari ng building na to. Mayaman, gwapo at mukhang masarap. Di ka ba talaga kinikilig sa kanya? Makulit na tanong niya sa akin habang pumapasok kami sa kwarto kung nasa ng mga locker room namin. Cecil, hindi kami talo ni Warren. Tropa ko lang siya. Sagot ko at tinubad ko ang bad na suot ko para ilagay sa locker room ko. Kung hindi mo trip si Warren, baka ako naman ang crush mo. Napalingon ako sa kanya at itinaas pa nito ang baba habang napapailing na lamang ako. Nakita ko siyang nakabra lang. Alam kong mas malaki yung sayo kumpara dito sa mga papaya ko,
Pero sure ka ba hindi mo ako gusto? Kasi baka crush mo ako ah. Handa ako maging baliko para sa'yo. Malanding anito at kinindatan pa ako bago kinagata ibabang labi niya. Nandidiring tumingin ako sa kanya. Magpalit ka nga. Mukhang di ka nakainom ng gamot mo. Hindi ko balak mag-girlfriend. Hindi ko kayang gumastos para sa love life ko. Sagot ko sa kanya at kinuha ang uniforme ko. Humaba ang huso nito. Arte mo nga man. Ako na nga nagvo-volunteer na maging girlfriend mo eh. Masarap akong humalik. Patuloy pa rin ito. Alam kong inaasar niya lang ako. Sure naman ako hindi siya papatol sa akin eh. Kung sakali mang gusto ko siya. Si Bossing ang crush niya, kaso kasal na ito. Di na. Sure naman akong mas masarap siyang Mabilis kong itinikom ang bibig ko upang pigirin ang sasabihin ko. Nakita ko ang nanlalaking mga mata ni Cecil dahil sa sasabihin ko sana. Sino? Excited na tanong nito. Wala. Mabilis ko siyang tinalikuran para pumasok sa comfort room. Para magpalit ng damit. Kahit pareho kaming babae, hindi pa rin ako sanay na maghubad sa harapan niya. Hindi talaga ako sanay na ibinabalandra ang katawan ko kahit nasa harap ng kapwa ko pa babae. Max, madaya ka! Narinig kong sigaw pa niya pero hindi ko na siya pinansin. Nagmamadali na ako nagpalit at nagsimula na ako magtrabaho. Abala ako sa paglilinis. Kinolekta ko ang mga basura bago ko pinagsama-sama yon para dalhin sa may labas kung saan pipick upin ng truck mamaya. Sa third floor ay may nabubong kape sa sahig kaya pinatawag din ako para imop ang sahig doon. Nang lunch na sabay kaming kumain ni Cecil sa cafeteria. Napatingin ako kay Jigs nang damihan niya ang karne ng ulam ko pero kinindatan lang niya ako. Kilala ko siya dahil madalas na dito kami kumakain ni Cecil kapag wala akong baon at pareho na kaming kakilala na mga nagtatrabaho dito sa kantin. Mga kaibigan ko na talaga ang mga nagtatrabaho dito sa kantin kahit ang may-ari na si Miss Lassie. Bakit ikaw may pasobra? Minsan talaga iisipin ko crush ka na ni Jigs. Puna ni Cecil sa pagkain ko habang umuupo kami. Alam mo, lahat ng iniisip mong may gusto sa akin. Kasi naman, ako nagpapakyut pero ikaw pinapansin. Kahit kasi parang mananapa ka kung kumilos, bakit ang ganda mo pa rin? Nakanguso pa ito sa akin. Hindi ko pinangarap na maging maganda. Gusto ko, gwapo. Umirap ito sa akin. Ikaw yung taong pinagpala sa katawan at mukha, tapos gusto mo ibang kasarian? Nakakaasar ka. Nung magsabog ang langit ng ganda, sana ginising mo na lang ako para ako nang sumalo ng meron ka ngayon. Natawa na lang ako sa kanya. Parang puputok ang butsi niya dahil lang mas maganda ako sa kanya. Di ko naman kasalanan na ganitong itsura ko eh. Ang sabi nga ni nanay, pinaglihi niya ako sa artista kaya ganitong mukha ko. Habang kumakain kami, sabay pa kaming napaangat ng tingin nang may lalaking biglang lumapit sa amin, si Roman. Kasama namin siya sa trabaho. Sa maintenance din siya nagtatrabaho. Pwede bang makishare sa iyong mga binibini? Malaki ang ngiting tanong nito, pero naupo na rin naman sa tabi ko kahit na hindi pa kami pumapayag ni Cecil. Napatingin ako dito nang bigyan niya ako ng isang bote ng juice. Salamat. Nakangiting pasasalamat ko. Si Max lang? Ako wala? Nakasimangot na tanong ni Cecil. Isa lang nabili ko eh. Next time ka na lang. Sagot ni Roman. Max, putulin mo yung buhok mo ha. Masyadong mahaba. Paano pa kaya ako naging babaeng babae ka? Baka sobrang haba na talaga ng pila. Iniabot ko sa kanya ang juice na binigay ni Roman sa akin. Ay ano, sa'yo na lang. Kung ano-ano pang sinasabi mo, pati juice, bibigyan mo ng mali siya. Eh alam mo naman na tropa ko lang sila. Lumapad ang ngiti nito. Lumingon ako kay Roman na binigyan ako ng isang ngiti. Sa pagkakaalam ko, single dad siya. May 2 anak at iwalay sa asawa. Naging close kami kasi minsan niya akong tinulungan sa trabaho. Mabait siya, palabate, at madalas talaga binibigyan niya ako ng mga inumin. Ito lang si Cecil, ang lahat na lang may ibang meaning sa kanya. Matapos namin kumain, bumalik na rin kami sa trabaho. Buong maghapon ako nagtrabaho. Naglinis din ako ng isang comfort room. Kasama ko si Ate Jovita. Ito na ang huling gagawin ko bago ako umuwi. Pero ang sabi nga pala ni Warren, dadaanan niya ako. Dahil pumayag akong sumama sa kanya sa birthday party ng lolo ni Bossing. Baka magulat si Bossing at Miss J kapag nakita nila ako sa party, nakakahiya. Kaso sayang din naman yung ibabayad ni Warren, malaki pala. At dahil mukhang pera ako, pumayag na ako. Warren's POV.
Kabababa ko pa lang na sasakyan ko para sana puntahan muna si Winston bago ko sunduin si Max dahil alam kong hindi pa naman niya out sa trabaho. Mas inagapan ko lang para hindi niya na ako matakasan kung sakali mang magbago ang isip niya. Nang may humarang sa aking isang babae, nakita ko ang hilahina nitong trash can na kulay itim. Hi, Sir Warren? Sumama ang timpla ko na makilala ko kung sino ito. Ito ang babaeng humawak sa braso ni Max kanina. Baka mamaya ito pang maging girlfriend ni Max, hindi ako makakapayag. Ang hirap kasi, kahit babae, karibal ko sa kanya. Baka nga babae pang mas matinding karibal ko sa kanya dahil babae ang gusto niya? Yes? Masungit na tanong ko. Hindi ako pwedeng maging friendly sa karibal ko, so I act cool. Ngumiti siya sa akin. Ako si Cecil, kaibigan ako ni Max. Pagpapakilala niya sa akin. Do you need something? Friends kayo ni Max, hindi ba? Ibig sabihin ba pwede rin tayo maging friends? Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. She wants us to be friends. What for? No. Hindi naman kami friends ni Max. I want her to be my girlfriend pero alam ko, hindi ko pa siya po pwedeng ligawan sa ngayon dahil panigurado, sapak ang matatanggap ko kapag umamin ako sa kanya. Kaya nga pinapaamo ko pa. Lumaglag ang balikat niya dahil sa sinabi ko. Pero kaibigan ko rin si Max. Sa ngayon, gusto ko lang maging kaibigan lahat ng kaibigan niya bilang future girlfriend niya. Tumigas ang pangako dahil sa sinabi niya. Kung lalaki lang siguro siya, baka tumama na sa kanyang kamao ko. It is like she's provoking me. Hindi ko siya pinansin at nilampasan ko siya. Mabilis akong sumakay ng elevator. Hindi ko alam kung anong nais ng babaeng yon para lapitan niya ako at sabihin sa akin ng bagay na yon. She is dreaming to be Max's girlfriend? That's insane. Iniisip ko pa lang na magiging karibal ko siya, nagkakatotoo na nga. Hindi naman ako siloso dati Ngayon pa lang, pakiramdam ko nag-iinit palagi ang ulo ko at gusto kong manapa kapag may nakikita akong ibang gustong umagaw na atensyon ni Max. Ang hirap magkagusto sa babaeng hindi lang lalaki naghahabol. Sisiguraduhin ko, itataboy ko silang lahat. Akin lang dapat ang atensyon ni Max. Max POV. Max! Napalingon ako sa tumawag sa akin, si Roman. Pauwi na ako ngayon at kalalabas ko lang ng kwarto kung nasa ng mga locker room namin. Medyo maagang out ko ngayon dahil hindi ako nag-overtime. Bakit? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Birthday kasi ng anak ko ngayon, may konting handaan. Gusto mo bang sumama? Nakangiting tanong niya sa akin. Mas lalo ako nagtataka sa kanya. Bakit hindi niya sinabi sa amin kanina ni Cecil nung kasabay namin siya sa lunch? Ngumiti ako sa kanya. Pasensya ka na ha, may lakad kasi ako ngayon Tanggi ko sa kanya. Mas nauna akong umuo kay Warren, saka bayad yun, kaya talagang sasama ako. Sayang naman ibabayad niya sa akin, no? Ganun ba? Next time na lang kapag... Di ko na natapos ang sasabihin ko nang biglang may umakbay sa akin. Napatingala ako at nakita kong seryosong mukha ni Warren habang nakatingin ng tuwid kay Roman. Parang nagbabanta pa ang tingin nito kaya bahaga ko siyang siniko sa tagiliran. Ano na naman ang trip niya? Pati trabaho ko tinatakot niya? Para siyang tatay ko tapos may mandiligaw ako na tinatakot niya. May gusto ka ba kay Max? Diretsang tanong nito kaya nalaglag ang pangako. Nakita ko rin ang gulat sa mukha ni Roman kaya alanganin akong umiti dito. Pasensya ka na. Mukhang nakalimutang uminom ng gamot ng isang to Hingi ko ng paumanhin kay Roman. Mauna na kami, bago pa man to atakihin ng malala. Hinila ko na si Warren palayo kahit na parang gusto pa niyang makipagtitigan kay Roman. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya nang makarating na kami sa parking lot. Sinusundo ka? Hindi ba ang usapan natin susunduin kita? Nakasimangot na sagot nito. Bakit parang ayaw mong sunduin ka? Dahil ba sa kanya? Akala ko ba babae ang gusto mo? Nagpapaligaw ka na rin sa lalaki ngayon? Masyado naman yata kung maraming kailangang itumba. Pinitik ko siya sa ilong dahil sa sunod-sunod niyang tanong na wala namang kwenta. Alam mo, ikaw, malisyosong utak mo. Nakita mo lang kami magkausap kung ano-ano nang sinasabi mo. Alam mo naman kung anong gusto ko Sagot ko at umikot na papunta sa passenger seat kahit nakalak pa naman ang kotse niya. Tsaka bakit mo sila itutumba? Engot ka ba? Ano nga bang gusto mo? Seryosong tanong niya sa akin. Basta, hindi ikaw, sagot ko sa kanya. Umirap ito sa akin dahil sa sinabi ko. Gumalaw pa ang panga nito na parang mas na bad trip.
Joke lang, Brad. Ikaw naman, di na mabiro. Siyempre gusto kita. Talaga? Biglang nagliwanag ang mukha nito. Oo, gusto kitang maging kaibigan kasi galante ka. Nakangising sagot ko at kumindat sa kanya. Muling hindi maipinta ang mukha nito. Pinindot niya ang susi na hawak niya para ma-unlock ang kotse. Hanggang sa magmaneho to ay parang galit na naman ito. Napakamot ako sa ulo ko. Nahihirapan talaga akong intindihin minsan ang lalaking to. Parang may topak na hindi ko maintindihan. Tapos ang bilis pa niyang magalit minsan. Galit ka ba? Sorry na Brad, nagbibiro lang ako eh. Di ko mapigilang sabihin dahil ang tahimik niya gayong sa aming dalawa, mas sanay ako na maingay siya. Brad? Tubango ako. Oo, kasi nga tropa tayo, Brad. Ibig sabihin brothers. Paliwanag ko. Nalukot muli ang mukha nito sa paliwanag ko. Bakit pa parang wala na akong matinong sasabihin? Lahat na yata ng sinasabi ko nagagalit siya. Ayaw ba niyang maging parang brothers kaming dalawa? Ganon naman kapag magtropa. Bakit ba high blood ka palagi? Tigang ka ba? Masama ang tingin na lumingon siya sa akin, kaya napanguso ko. Parang papatay ang mga tingin niya. Di na mabiro. Kung sabihin kong oo, may magagawa ka ba? Gusto mo hanapan kita ng chicks? Aba, kala ko ba marami ka na nun? Bakit natitigang ka pa? Napalimos ito ng mukha gamit ng isang kamay na para bang stress na stress. Shut up! Keep your mouth shut, Max, kung ayaw mong magkaroon tayo ng lesson sa gitna ng kalsada. Nagbabantang saad nito. Muli akong sumandal na maayos sa kinaupuan ko. Mananahimik na lang ako. Bad trip talaga siya at baka totohanin pa niyang sinabi. Mahirap na. Tsaka yung lesson niya, hindi na ako papayag doon. Siya lang naman ang tuwang-tuwa sa lintik na kiss tutorial niya na yun eh. Nang huminto ang sasakyan sa tapat na isang establishment kung saan sa labas ay kita ko ang mga gown na nakadisplay mula sa glass wall. Bumaba siya kaya bumaba rin ako. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa tindahan ng mga gown at suits. You can't go in a party wearing that dress of yours? Napahawak ako sa braso niya. In fairness, matigas. Warren, magsuot na lang din kaya ako gaya mo. Uso na rin naman yun kahit sa babae, hindi ba? Ayoko ng gown, saad ko. Nag-puppy eyes pa ako sa kanya para pagbigyan niya ako, pero hindi man lang niya ako pinansin at nauna na siyang pumasok kaya napanguso na lang ako. May mga babaeng agad na sumalubong sa amin. Hello, Mr. Smith. Are you looking for something to wear? Malanding tanong ng isang babae na pulang-pula ang labi. We're going to attend a party tonight. Can you please take care of her? Make her presentable for the party. Sagot ni Warren. Tumingin sa akin ang babae at ngumiti. Okay, kami nang bahala sa kanya. I can make her like a goddess. Mariin akong umiling lalo na nang hawakan nila ako sa dalawang kamay at hilahin papasok sa isang kwarto. Lumingon ako kay Warren pero hindi man lang niya ako pinansin. Pinaupo nila ako sa isang upuan kaharap sa isang malaking salamin. Maganda ka, kaso hindi magandang tindig mo. Pwede ba wag niyo akong gagawing clown? Pakiusap ko. Ayoko ng makapal na makeup. Ngumiti siya sa akin. Don't worry, you can trust my hands. Girls, let's start. Pumalakpak ito at nagsilapitan na sila sa akin. Akala ko aayusan lang nila ako pero naligo pa ako dahil ni-scrub nila ang katawan ko. Naiilang pa nga ako dahil pati singit ko gusto pa yata nilang scrub pero inawat ko na sila. Ilang beses na gusto kong tumakbo pero mahigpit ang hawak nila sa akin. Pagkatapos naligo ako ng mabilis at habang nakaputing roba, sinimulan nila akong ayusan. Mag-aalas 6 na at alas 8 raw ang simula ng party, kaya may nag-aayos ng paa, kamay, buhok at makeup ko. Napapikit na lang ako. Bahala na mamaya ako nung magiging resulta ng itsura ko. Ito ang unang beses na ayusan ako at hindi talaga ako sanay. Naiilang pa nga ako dahil daig ko pang isang prinsesa na pinagsisilbihan nila dahil magkabilang gilid ko ay may nag-aayos sa akin. Ngayon ko lang naranasan ng ganitong bagay. Maganda na siya, kaya hindi na natin kailangang pagandahin. Medyo off lang siyang lumakad. I hope madala niya ng maayos ang heels mamaya. Basta wag niyong kakapalan ng makeup niya ha. Make it look natural. Naririnig kong pag-utos ng isang boses. Sigurado kong siya yung head ng kausap kanina ni Warren. Hindi ko alam kung nasan si Warren. Baka naghahanda na rin siya. Makalipas lang mahigit 1 oras ay natapos na silang ayusan ako. Mula sa buhok at sa mga daliri ko. Plinansya lang naman ang buhok ko tapos naka-high ponytail ako.
You can change your dress now. Saad ng babaeng nakilala ko na si Amy. Hindi ko na natignan na itsura ko sa salamin dahil nagmamadali na siyang hinila ko patayo. Pinapasok niya ako sa dressing room at nakita ko doon ng isang gown na nakahanger. Kinuha ko yon. Huminga ako ng malalim. Dati iniiwasan kong gawin ang bagay na to. Ayaw na ayaw ko na nagmumukhang babae ako pero ngayon para sa pera wala akong choice. Pikit matang sinuot ko ang gown. Deep green velvet strapless gown iyon. Simple ang gown at walang kahit anong design. Mabuti na lang wala yung slit kaya tago pa rin ang ibaba ko. Balikat ko lang talaga ang kita at ang puno ng dibdib ko. Nang maisuot ko yon, tumingin ako sa body mirror. Hinila ko pataas sa may tapat ng dibdib ko dahil labas ang cleavage ko. Medyo masikip siya sa bandang dibdib. Hindi ba ito malalaglag? Baka mamaya bigla na lang sumilip ang mga dibdib ko. Nakabra lang ako ngayon na nadikit. Yung silicone dahil yun ang pinasuot sa akin. Max, ang ganda mo pala talaga. Naiiling na saad ko sa sarili ko habang pinagmamasda ng itsura ko sa salamin. Sanay na akong masabihan na maganda kahit pinipilit kong maging lalaki sa kilos at sa salita. Pero ngayon hindi ko mapigilang purihin ang sarili ko. Dati akala ko inuutulang ako pero habang nakikita ko ang sarili ko ngayon sa salamin, di ko mapigilang mapangitin ng mapait. Labas ang balikat at pakiramdam ko, lalamigin ako mamaya. Di pa naman ako sanay sa tiis ganda na sinasabi nila. Dapat kasi nag-slacks at suit na lang rin ako pwede naman yon. Si Warren lang maarte. Di ako sanay sa suot ko at sigurado mahihirapan ako mamaya dahil ito ang unang beses na pupunta ako sa ganong party. Pero mas okay sana kung gwapo ka. Pahabol ko pa sa sarili ko. Unti-unti akong lumabas sa dressing room. Una, sumilip muna ako ngunit napipilitan akong mapangiti na makita kong lahat sila ay nakapila habang naghihintay sa akin. Napilitan na akong lumabas ng tuluyan. Nahihiyang tumayo ako sa harapan nila. Ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko dahil sa paraan ng pagtingin nila sa akin. Tahimik lang sila kaya baka pangit ang itsura ko. Baka ako lang nagagandahan sa sarili ko. Sabay-sabay silang biglang pumalakpak kaya nakahinga ako na maluwag. Kahit naman napipilitan lang ako sa suot ko ngayon, ayoko naman magmukhang hindi maganda. Kailangan sulit ang bayad sa akin ni Warren. Gorgeous! My goodness, ang ganda-ganda mo. You have it all, the height, the body, the face, everything. Are you sure you don't want to be a model? Tanong sa akin ni Amy habang excited na nakatingin sa akin. Umiling ako sa kanya. Beauty queen? Mas lalo kong umiling. Hindi ko kaya ang mga trabahong sinasabi niya dahil ang pinakaayaw ko sa lahat ay ibinabanderang katawan ko. Okay, we need the final touch and you're ready to go. I'm excited to see what will be Mr. Smith's reaction once he saw you. Saad nito at muli nila akong inayusan. May tumulong din sa akin na magsuot ng sandals na may heels. Napahawak pa ako sa balikat nito dahil parang matutumba ako. Paano ko lalakad sa taas nito? Baka mamaya madapa ako, nakakahiya. Hindi ba pwedeng flats na lang? Relax, just breathe. You don't have to be nervous. Nakangiting sad sa akin ni Amy. Pero sinong hindi kakabahan? Pakiramdam ko ibang tao ako ngayon. Kung di ko lang naiisip ang 50,000 kanina pa ako nag-back out. Pinagpapawisan na nga agad ang mga kamay ko. Hinarap niya ako muli sa salamin nang matapos na at ready na ako. Binigyan pa niya ako ng parang bag na puro cellphone lang naman ang nilagay ko doon. Yung bag na dala ko kanina nandun pa sa isang bangko. Be confident, Max. You're fabulous tonight. Bulong niya sa akin bago niya ako giniya palabas ng kwarto kung saan nila ako inaayusan. Warren will surely love your look. Bigla naman akong kinabahan sa bulong niya. Ano nga bang magiging reaksyon ng bugok na yon kapag nakita niya na ang ayos ko? Presenting your partner for tonight. Malakas ang boses na saad ni Amy nang tuluyan na kaming makalabas. Napatingin sa amin si Warren na nakaupo ngayon sa isang sofa habang hinihintay ako. Nakasuit na siya, gwapo as usual, mukhang fresh. Huwag kang magsasalita kasi puro kabastusan naman madalas ang lumalabas sa bunganga niya. Napakunot ang noon nito nang makita ko. Kulang na lang magdikit ang mga kilay niya. Napapikit pa ito at narinig kong mahina siyang napamura. Bigla siyang tumayo at tinitigan ako. Pangit ba? Alanganing tanong ko sa kanya dahil sa reaksyon niya. Nakatitig lang siya sa akin. Hindi siya nagsasalita kaya hindi ko alam kung anong iisipin ko. Parang di siya masaya na makita ako.
Baka napapangitan siya sa itsura ko. Sabi ko naman sa'yo, mag-coat and tie na rin lang ako eh. Baka kung gano'n ang ayos ko ay mas bumagay pa sa akin. Di kasi talaga bagay sa akin ang gown. Di nga ako makalakad ng ayos kaya napakapit pa ako kay Amy kanina habang lumalakad ako. Amy, I told you to dress her up. But why did you make her look like this? Problemado nitong tanong kay Amy. Nalaglag naman ang balikat ko sa reaksyon niya. Di ko alam kung bakit parang nasasaktan ako sa reaksyon niya eh. Disappointed siya? Why? What's wrong? Don't you like it? Maging si Amy nagtataka sa reaksyon ni Warren. Hindi nga siya nakaayos. Ang dami na nagkakagusto sa kanya. Babae man o lalaki, tapos masyado man siyang pinaganda ng sobra ngayon. Gusto mo bang makapanapak ako? Napanganga ako sa sinabi ni Warren. Biglang napangiti si Amy. Parang nakahinga to na maluwag at nanunod siyang tumingin sa akin. Kinunutan ko naman siya na noo. Congrats, Mr. Smith. I finally see the other side of you. Nagtatakang napatingin ako kay Warren at nang tingnan niya akong muli, inirapan ko siya. Hindi ko gustong maging maganda ngayong gabi. Ang gusto ko, pogi lang ako palagi. Pero dahil sa 50 mil niya, wala akong choice kundi magsuot ng ganito. Ngayon lang ako nakakita ng taong frustrated dahil masyado magandang girlfriend niya. Kung sa bagay, hindi kita masisisi, maaaring madagdagan ang mga karibal mo sa kanya. Masayang dagdag pa ni Amy. Tinaas ko ang kamay ko para agawin ang atensyon ni Amy. Excuse me lang miss, hindi niya ako girlfriend. Tropa lang kami, pagtatama ko. Iniisip pala niya na girlfriend ako ni Warren. Hindi mangyayari yon. Oh, I'm sorry. I thought... Tumingin to kay Warren na walang reaksyon. Never mind. Ngumiti na lang ako sa kanya. Hindi ba nabanggit ni Warren sa kanya na magkaibigan lang kami? Speaking of Warren, bumaling ako sa kanya. Akala ko pangit. Buisit ka? Naaasaran na saad ko. No, you look amazing. Tsaka kailan ka ba naging pangit? Lumapit na siya sa akin ng tuluyan at napatanga ako sa kanya na medyo hilahin niya pataas ang gown ko sa mismong harapan para matakpan ang dibdib ko. Bumaling siyang muli kay Amy. Next time, don't give her a dress like this. The more conservative, the better. Uy, wala nang next time. Last na to, brother. Saad ko naman sa kanya. Ayoko na magsuot ng ganitong gown ulit. Hindi ko alam kung mahihiya, maiilang ako o ano. Basta hindi ako sanay, iba sa pakiramdam. Di naman ako gaya ng ibang babae na excited magsuot ng ganito. Nalukot ang mukha nito. Stop calling me Brad or brother. Ang ganda ng ayos mo pero ang pangit ng naisip mong tawagan. Hinawakan niya ako sa kamay. Cute naman ang Brad o brother ah. Arte ng bugok na to. Let's go. Malilate na tayo. Nagpaalam na kami kay Amy. Napahawak naman ako kay Warren dahil nahihirapan akong lumakad dahil sa takong ng sandals sa suot ko. Binagalan nito ang lakad para sabayan ako. Bubuksan ko na sana ang pinto ng kotse pero naunahan niya ako. Kaya ko naman. I know, pero gusto kong pagbuksan ka. You're beautiful, so act like a lady even just for tonight. Lady mo mukha mo. Di ako makahinga sa suot ko, no? Reklamo ko sa kanya bago ko sumakay ng kotse. Pakiramdam ko puputok sa may bandang dibdib ko ang gown na suot ko. Halatang halata ang dibdib ko. Umikot naman to papunta sa driver's seat nang maisara na ang pinto sa tapat ko. Tahimik lang siya habang nagmamaneho. Nahilang higit ko na ng malalim na hininga. Malamig ang aircon ng kotse niya. Di ako sanay sa malamig kaya pakiramdam ko, sisipunin ako bukas dahil sa suot ko. Napatingin ako kay Warren nang biglang huminto ang sasakyan niya bago pa man kami makarating sa hotel kung saan ang birthday party. Bakit? Hindi to umimik at kinuha ang phone. Nagulat pa ako na itapat niya yun sa akin at picturean ako. Ilang click ang ginawa niya. Tinakpan ko nga ang mukha ko para di niya ako makunan ng larawan. Warren, anong ginagawa mo? Bakit pa bigla na lang niya akong kinukunan ng mga pictures? Kailangan natin ng remembrance. Sagot nito at tinitigan ng picture na kinuha niya. Nakita kong naging seryoso bigla ang mukha nito habang tinitingnan ng mga picture. Wag na kaya tayong tumuloy. Gago ka ba? Pinagsuot mo ko ng ganito tas di naman pala tayo tutuloy. Di makapaniwalang nakatingin ako sa kanya. Nag-effort pa kaming mag-ayos, di naman pala kami pupunta. Para saan pa to? Gusto mo, itanan na lang kita? Kung upakan kaya kita ngayong buwisit ka. Asar na sagot ko sa kanya. Huminto lang ba siya para mang-asar?
Pero seryoso naman ang mukha niya kaya mas naasar ako. Magmaneho ka na lang ulit. Ang sabi mo nga, malilate na tayo kaya mag-drive ka na ulit. I just don't like to parade you in front of the wolves. Pinatong niya ang mukha sa steering wheel habang nakatingin sa akin. Gusto ko ganito lang. Ako lang nakakakita ng kaseksihan mo. Binatukan ko siya dahil sa sinabi niya. Ang lakas talagang mang-asar ng hudyo. Alam mo, asarin mo pa ako makakatikim ka sa akin. Pagbabanta ko sa kanya at muling hinigit ang dress ko pataas. Di naman yon nalaglag dahil masikip nga pero di pa rin ako sanay sa suot ko kaya palagi kong hinihila pataas. Halik bang ipapatikim mo sa akin? Pwede 3? Hirit pa nito. Sapak, you want? Ako na to, ang juicy mo pa. Hindi kasi kita type. Alam mo naman, pareho tayo ng gusto. Hindi, kasi hindi mo naman alam kung sinong gusto ko. Bubulong-bulong nito pero rinig ko naman. Umuso to bago maling pinaandar ang sasakyan. Ang dami pa niyang arte. Di naman ako gaya ng ibang babae na magugustuhan ng iba. Di naman ako gaya ni Miss G na maganda kaya palaging stress si boss dahil may mga nagkakagusto sa kanya. Sa hindi naman ako papatol sa mga lalaki kahit ganitong suot ko. Nang makarating kami sa tapat ng entrance ng hotel, pinagbuksan niya ako ng pinto ng kotse. Mabilis naman akong humawak sa braso niya dahil sa sandals na suot ko. Kailangan kong humawak sa kanya para hindi ako matumba. Inabot niya sa valet driver ang susi niya bago kami humakbang papasok. Huminga muna ako na malalim bago humakbang. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa braso niya. Kinakabahan akong bigla. Don't leave my side, okay? Bulong niya sa akin habang humahakbang kami papunta sa bulwagan kung saan nagaganap ang party. Tumango ako sa kanya. Hindi talaga ako aalis sa tabi niya dahil wala naman akong kakilala sa pupuntahan namin. Maliban na lang kina Bossing at Miss G, pero alam ko naman na busy rin sila. Kapag may sinabi ako or tinanong sila, let me answer. Pero wag kang kukontra. Whatever I say, just smile, okay? Dagdag pa niya, kaya muli akong tumango sa kanya. Napatingin ako sa invitation na inabot niya sa isang attendant na naroon. Di ko mapigilang mapakunot ang noo. Dalawa ba ang invitation niya? Hindi ba't siyang nagbigay ng invitation na nakuha kong ipinasok sa ilalim ng pinto ko? Pero may isa pa ulit siya na hawak ngayon. Di ko naman na siya natanong pa dahil giniyan niya na ako papasok. Nang pumasok kami sa bulwagan, di ko mapigilang kabahan palalo. Madaming tao at sigurado ko lahat ng mga narito ay kilalang tao. Maliwanag ang buong paligid. Kita ko ang mga taong tila piambonggahan ng suot. Unang tingin pa lang sa lugar at mga bisita, alam ko, hindi basta-basta ang birthday na napuntahan namin. Kita ko ibang mga taong napapatingin sa gawin namin ni Warren. May mga binati si Warren habang ako naman nakangiti lang at tumatango sa mga ito. Sa palagay ko nga sasakit ang pangako ngayon kakangiti eh. Mahigpit din akong nakahawak sa braso ni Warren dahil baka bigla akong mawala. Is she your girlfriend? Tanong ng isang maedad na babae habang malapad ang ngiti pero kita ko ang bahagyang pagtaas ng kilay niya nang tumingin siya sa akin. Napatiin ako kay Warren nang bigla niya akong hapitan sa bewang. Nagulat pa ako pero agad din akong nakabawi at muli akong umiti sa babae. Plastikan? Yes. Walang gatol na sagot ni Warren kaya muli akong napatingin sa kanya ng marahas. Anong yes? Wala sa usapan namin na ipapakilala niya akong girlfriend niya. Ang usapan, sasamahan ko lang siya? Really? Hindi ko alam na may girlfriend ka na. We just keep our relationship private. Private niya mukha niya. Max, I want you to meet Tita Eileen. She's a family friend. Tita, this is Max, my girlfriend. Proud pa ang boses ni Warren nang sabihin ang my girlfriend. Parang gusto kong tadyakan si Warren, pero wala akong magawa kundi ngumiti na lang. Pasimple ko siyang kinurot sa likod kaya tumingin siya sa akin, pero nginitian lang niya ako. Naging instant girlfriend pa nga ako ng bugok na to. Mamaya siya sa akin. Marahan niyang pinisil ang tagiliran ko nang di ako sumagot kaagad. Ngumiti siya sa akin kaya binigyan ko siya ng isang pilit ng ngiti pero maring magkalapat ang mga ngipin ko. Kaya pala sinabi niya sa akin kanina na ngumiti lang ako sa mga sasabihin niya. Magsisinungaling pala siya. Hindi naman lang niya ako na-orient na may iba pa akong role ngayong gabi. Nakatanggi sana kaagad ako. Ngayon kasi wala na akong choice kundi sumakay sa lahat ng sasabihin niya. Ngumiti ako sa babaeng kaharap namin pero sa loob-loob ko pinubugbog ko na tong si Warren.